po sa inyo lahat. I am Dr. Reverend Father Angelo E. Basse from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist. I'm also the Dean of the School of Marriage and Family Laws sa Pearl of the Orient Theological Seminary and Colleges sa Dasmariñas, Cavite. Paminsan-minsan mapapanood niyo rin po ako sa TV5, sa Good Morning Kapatid, at sa Julius and Tintin para sa Pamilya Pilipino, at sa Billionaire News Channel, at sa KMJS mo na yan. Nandito tayo sa wedding ngayon. Ang mensahe ko ay hindi lang para sa couple, para sa inyo po lahat, ha? Whether single or married. Pag-usapan natin ang marriage. At gagamitin natin ito. Binigay ni Lord para gamitin sa tama. Napakagandang malaman yung wisdom ng Diyos tungkol sa marriage. Kasi nga, gulong-gulo na tayo, no? Sino ba nanggugulo sa atin? E di yung mundo, akala natin, porque ginagawa ng marami, ay siyang tama. Akala natin, porque nangyayari siya, hindi na tayo naniniwala sa opposite. Ano ba yung opposite? Yung perfect marriage. Wala nang naniniwala doon. Bakit? Wala nang gumagawa. Hindi na nangyayari. Pero hindi natin alam yung totoong meaning ng word, baka hindi tayo nakakaintindi masyado. Sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define mo yung salita, maintindihan mo. Yung phrase or yung terminology, go back, etymology. So, kailangan mo ba magtanong, mag-survey dito? Kasi tuwing nasa wedding ako, pag nag-survey ako, sino naniniwala sa perfect marriage? Wala nagtataas. Dito kaya, sino naniniwala sa perfect marriage? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima lang. Which means may problema tayo. Talaga may problema tayo. Hindi natin naintindihan ang salita perfect marriage. Unahin natin yung perfect. Saan galing salitang perfect? It actually means alignment. Alignment. To what? To the design of the product. Kayo din, kaya nyo naman sabihin yung perfect yung life ninyo pagka natutupad yung wishes ninyo, yung sarili nyong gusto, yung pangarap ninyo. I have a perfect life. Bakit? Nangyayari lahat ayon sa inyong plano. Ang produkto, marriage, is a product of someone else. Hindi mo yung produkto. Hindi natin produkto ang marriage. It's someone else's product. Pag bumili ka ng appliances mo, think about this concept. Pag bumili ka ng appliances, whatever it is, meron siyang sariling design. Sino nag-design? Hindi yung manufacturer, yung author, yung creator ng produkto. Hindi ka na entitled sa opinion mo. Ay, dapat ginito tong cellphone na to. Ay, dapat ginito tong ref na to. Wala ka ng entitlement para magbigay ng opinion mo. Dun sa produkto, it's done. Ang obligasyon mo na lang, sundin yung manual na produkto. Laging may manual yan. At laging nasa ibabaw. Para siyang una mong makikita. Para siyang babasahin mo. Yun ang batas ng produkto. Pag sinabi doon sa manual, wag mong ilapit sa apoy. Wag mong ilapit sa apoy. Pag sinabi ng manual, wag mong basahin. Wag mong babasahin. Bakit? Masisira yung produkto. Hindi magtatagal. Hindi mo magagamit yung value ng money mo. Kasi mabilis lang siya, masisira. But think about that concept. The marriage has a design already. Even before pa tayo pinanganak. Kailan nagsimula ang marriage? The moment na pumasok ka sa relationship at sinabi mo, akin ka na. Hindi ka na pwede kumausap sa ibang lalaki o ibang babae. You're just mine. Ganon din ang ginawa ng lalaki. Nung makita niya yung babae sa Garden of Eden, sabi niya, this is now, at last, bones of my bones, flesh of my flesh. Doon pa lang, nagsimula na ang marriage. Ang confirmation, mangyayari, nung pinitas na nila yung sinasabing forbidden apple. Which is just a representation, a symbol. Anong ginawa nilang dalawa doon? E di, ginawa nila yung ginagawa ng bawat mag-asawa. Nung sumuway na sila, bakit sila pinagalitan? Ibig sabihin, against kay Lord yung pag-aasawa.
Hindi naman. Bakit sila pinagalitan? Bakit sila pinalayas after? Because God demands compliance. God demands obedience. Baka hindi pa sila fully completed eh. Kaya lang, merong kailangan mag-initiate ng kanilang understanding sa right and wrong. So dito tayo sa right. Ha? May nag-initiate eh. Okay. Yung right understanding about marriage, sabi niya, ito ang magiging effect ng pag-aasawa mo. Sabi niya sa lalaki, lahat ng kakanin mo ay magagaling sa pawis mo. Susumpa ko ang lupa, sabi ng Diyos. That's in Genesis, chapter 2. Kaya, lahat din ang pangangailangan niya, sagutin mo. Nandun kayo sa Garden of Eden, everything is provided. God performed the role of a good parent or a better parent nung nasa Garden of Eden. Lahat ng kailangan nila nandoon. Magigising na lang, may pagkain, pipitas lang. May animals, kakatayin na lang. Hindi siya required magtrabaho doon sa Garden of Eden. Ganon ka din sa parents mo. You have responsible parents providing everything for you. Pero nung mag-asawa ka na, hindi na yung sagot ni daddy at mommy. Yung kakainin yung dalawa. Di ba no? Kaya may problema talaga pag inuwi natin yung pangasawa natin sa bahay ng magulang. Eh. Maraming negative consequences because hindi natupad yung marriage design. Kailangan talaga umalis. Okay? Now, sa babae. Sabi niya sa babae, may apat na consequences sa pag-aasawa mo. Number 1, your pain will increase in childbirth. Hihirapan ka talaga mga anak. Second, there will be side effects sa iyong panganganak. Sa iyong childbearing, maraming side effects. Kaya may check-up. At mag-ready ka ng budget dyan. Mahal. Ha? About check-up. Hindi nila gusto yung magbayad ng maternity check-up. Sagot ko yun. Ikaw nagsimula ng marriage. Di ba? Nananahimik lang naman kayo. Sino ba naghahabol sa inyo? Hindi yung lalaki. Hindi nila nature ang maghabol sa lalaki. Unless, lampas na sa kalendaryo. Gagawa na ng move si babae. Okay? So, pangatlo, sabi ng Diyos, your desire will always be to your husband. Ayaw mo man sa gusto. Lagi mo siyang nanaisip umuwi na maaga. Lagi mo siyang hanapin, nasaan ka? Lalo na pag di ka nag-update. Kusa ka nga hanapin yan. Ba't di ka pa umuwi? Gabi na. 6:59 na. Mag-ready ka na. No? That's the natural feeling na hindi mo inimbento. Kusa mo mararamdaman. That's the effect of getting married. Pang-apat, He will rule over you. Kaya nagugulan pa ba kayo sa equality law? Huwag na kayo maguluhan. Sa umpisa pa lang, inayos na ng Diyos siya. He will rule over you. Sa Genesis chapter 1, hindi pa nag-aasawa. Pareho pang single, yes. Pareho pang powerful. Pareho may authority to rule over the fish of the earth, fish of the sea, the fowls of the air. Parehong authority yung binigay. Nung sila ay single pa. Sa chapter 1. Eh, nung mag-chapter 2, anong ginawa ng dalawa? Ayun, naging curious. Para, alam ng Diyos yan, para hindi magpatay itong dalawang to, sasabihin ko na sa babae, He will rule over you. Kaya, let Him take the lead. Ramdam nyo rin yan eh, di ba? You expect the man to rule in the marriage. Kaya lang, if you don't take the lead, pinaubayan mo sa kanya magdidesisyon, didelegate mo na yung power mo. At huwag ka magugulat later on, magdidesisyon yan na hindi mo alam. And you will never like it. Sinong lalaki may gusto pinapatakbo ng babae ang buhay niya? Sige nga, taas nga ang kamay. Oh, di ba? Walang lalaki nagtatagal sa relationship na pinapatakbo ng babae ang kanyang buhay. Why? Because the product is malfunctioning. Nagmamalfunction eh. Hindi ka sumusunod eh. That's what happened. Kaya, para hindi magpatayan, take the lead. Nalulungkot ako pag may nababalitaan ako, nababasa ako ng mag-asawa ng papatayan. If only they attended my seminar. Di ba? Knowledge lang naman eh. Kaya pag ignorant ka sa design ng produktong pinasok mo, masisira talaga buhay mo.
Hosea chapter 6, my people are destroyed because of ignorance. Yun lang ang tanging dahilan kung bakit nasisira ang buhay natin. Eto, nakakatuwa na lawyer ito. Article 1. Marriage is a special contract. Kasi may ordinary, kaya special eh. Di ba? Yung ordinary, pwede mo ipasok yung mga terms and conditions mo sa marriage. Kikilalanin siya ng korte. Di ba? Basta wala contrary to laws, moral, public policy, etc. Pero sa marriage daw, hindi na pwedeng ipasok yung ating terms and conditions. Ano ba yung terms and conditions natin na binibitbit natin sa marriage? Kasi yung mga bisyo, yung pagiging maldita natin, yung pagiging sugarol, babaero, naninigarilyo, ay sinisira ng katawan mo. Alak, sugal, bawal na po yan. Kasi terms and conditions mo yan na nagpapasaya sa sarili mo. Pag pumasok ka na sa marriage, sino napapasahin mo? Attorney, asawa na. Di ba? Article 68 to 72, rights and obligations spouses. Hindi ko na isa-isahin, ha? Alam mo na yun. Wala kang choice kundi sumunod sa sinasabi ng family code. Kaya nga not subject to stipulations, di ba, attorney, sabi? Oh, hindi na pwedeng ipasok. Oy, maldita ako, magtiis ka, pinakasalan mo ko eh. Bawal na yun. Oy, sugarol ako, magtiis ka, pinakasalan mo ko eh. Bawal na yun. Ha, attorney? Mga sir? Ewan ko kung bakit hindi napapaliwanag ito ng maayos sa sa pre-marriage counseling sa mga city hall. Nadidismaya ako eh. Kaya pumasok ako sa DSWD, teka nga, mali tinuturo nyo kaya ang taas ng family breakups natin eh. Lalo na yung nagtuturo, walang authority, hiwalay sa asawa, single. Imagine mo single, nagtuturo ng pre-marriage counseling, inaaway ko mga taga DSWD. Mali yung inyong ginagawa. Pinagtuturo nyo yung mga walang autoridad. May bakla pa, nagtuturo ng family planning. Doon ako nagigigil. Kailangan ng authority ng nagtuturo. Para pag naintindihan natin, tamang impormasyon kasi. Pag tamang impormasyon, tamang pagkakaintindi, tamang desisyon magagawa natin. Di ba? Tama yung impormasyon binigay eh. Tama yung pagkakaintindi natin. Tama yung desisyon magagawa natin. Walang stress. Di ba? Oh, finally, isa pa. Marriage is like a gem. Ito na yung meaning ng marriage. Tinulad sa precious stones. Kasi nakakalat pa yung precious stones, di ba? Kinokolekta yan hanggang sa mag-purify. Pero paano yung purify? By heat, by pressure, naalis ng tubig, alikabok, init. At pag nag-mix na, pure na, tumataas ang value. Kaya dapat habang tatagal kayo magsama, naaalis na yung mga pangit na ugali. Naaalis na yung pang-stress sa isa't isa. Dahil ang pwedeng pumatay sa'yo ay yung asawa mo mismo. Bakit? Paano? Father, i-stressin ka. Lahat ng sakit natin galing sa stress. Nagsisimula sa stress. Gigisingin yung mga sakit na minana mo 4 generations backwards. 4 generations backwards. Kaya kapag hindi makita ng doktor yung source ng sakit mo, titingnan niya yung bisyo ng lolo mo, ng tatay mo, ng hanggang 4 generations. Doon sila sisilip. Oh, i-stressin niyo ba isa't isa? Ngayon nalaman niyo na to? Mark Twain, American philosopher. Life is very precious. Para tayo ay magbickering pa sa isa't isa. Para tayo ay mag-stress pa sa isa't isa. You will only understand marriage, sabi pa niya, if you reach a quarter of a century. How many years yan? Quarter of a century? 25 years. Kaya huwag niyo ipagmalaki yung 10 years, 20 years. Pag malaki niyo pa, 25 na kayo because you are likened into a silver precious stone. Ibig sabihin, you pass all the tests. And statistically, according to OSG, pinakamaliit na porsyento na ng hiwalayan, yung nasa 26 years nang nagsama. Yung first bracket, first 1 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 15 years, at tataas ng present stage. Yung nagsama lang ng ganun katagal, tapos pumunta na agad sa korte. Pero yung 26 years to 30 years old, to 30 years na pagsasama, maliit na lang yung percentage. Check mo, Rappler.
nag-study yung OSG. So, do not bring your own terms and conditions to your marriage. Follow the standards given by the Creator of marriage. And you will have a very stress-free life. That's possible. Piliin nyo lang. Desisyonan nyo lang. Ha? Desisyonan nyo lang to have a perfect marriage. So, ano meaning ng perfect marriage? Mag-asawang sunod lang ng sunod sa sinasabi ng design ng marriage. Whether galit ka, kukontrolin mo talaga yan. Ikaw din, kukontrolin mo yung galit mo. Alam mo kung paano mo siya mamahalin? They spell in this manner. R-E-S-P-E-C-T. Respeto. Hindi siya matatakot kung hindi niya nakikita minamahal mo siya. Hindi siya matatakot. Alam mo, mas kinatatakotan ng mga lalaki, yung hindi mo siya irespeto. Yun, doon siya mas matatakot. Yung ba, nagsasalita lang, usap kita, talikuran mo basta, that's disrespectful. I-ignore mo, that's disrespectful. Sinisermonan mo, that's disrespectful. Gusto mo ba nang sasermonan? Ng asawa mo? Hindi nila gusto yun. Shopping ka ng shopping, hindi ka napapaalam. That's disrespectful. Kahit pa sarili mong pera yan. Kahit pa sabihin mo malaki. Bawal din sabihin na malaki, mas kinikita mo kaya sa kanya. I'm earning more than you, so I have the right to buy this. Bawal yun. Disrespectful po yun. Siya naman, alam mo naman paano mahalin ng babae. Doon tayo sa wisdom ng God. Ano siya mahalin? Kasi kaya na lang natin sabihin, mahal kita kung meron na akong marriage contract. Hindi sapat yun. Para mas maintindihan mo, sabi ng Diyos. Yung lalaki, kinuha niya sa lupa. Ang babae, saan niya kinuha? Sa tadyang mo. Lumabas sa katawan mo yan. Dinesisyonan mo, pinili mo siya. Pwede niyang gawin lang kunin din yung babae sa lupa, pero di niya ginawa. Bakit sa katawan natin kinuha? Lumabas sa katawan. Desisyon mo yan, baby. Paano tamang mahalin ng babae? Treat her like a baby. How do you treat the baby? Bawal gutumin. Bawal paiyakin. Bawal masaktan. Bawal matison. Alalayan mo talaga yan pag naglalakad kayo. Bakit? Ikaw din sasagot yan pag may nangyari dyan. Di ba no? Yung obligasyon ng tatay niya, nasa iyo na ngayon. Tama? So ganyan po ang wisdom ng Diyos. Kung hindi niyo pa nalalaman, follow me on Facebook. Dr. Angelo Base, Marriage and Family Therapist. Congratulations to the both of you. Thank you so much.